Leading innovations, transforming lives. Batangas State University Vision, a premier national university that develops leaders in the global knowledge economy. University Mission, a university committed to producing leaders by providing a 21st century learning environment through innovation in education, multidisciplinary research, and community and industry partnerships in order to nurture the spirit of nationhood, propel the national economy, and engage the world for sustainable development. University core values: patriotism, service, integrity, resilience, excellence, and faith. College goals. The College of Arts and Sciences aims to provide leadership in quality instruction, research, extension service, and professional training in the arts and sciences. It also aims to produce scientifically trained, economically stable, and environmentally conscious citizens. Moreover, it is also anchored on the philosophy of providing students with humanistic education, geared to enhance their commitment to personal growth and social transformation.
thus making them professionals possessing love and faith in the Almighty God, their country, and fellow men. Bachelor of Arts in Communication Program Educational Objectives. This program aims to equip students with the knowledge and skills in the theory and practice of communication, applicable in various professions and contexts with focus on media professions. Batangas State University. Halika na, ika'y sumama. Magbibigay kami ng pag-asa, tutulong sa masa. Bawat oras ay nakaangkat, iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Boses ng Bat State U, arason na Subo ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isman bayan, talakayin at pag-usapan, nangungunang radyong number 1 sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Iangat ang init ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. 96.5, the boys and rhythm of the sea. 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 Maglalayag na! Maglalayag na! Maglalayag na! Ang mga balitang napapanood at rumaragasa. Mga isyong nilang batha sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ay mula sa himpilang Sparta ng Kanlurang Batangan. WBX 96.5, the voice and rhythm of the sea. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Ito ang Bat State Ulat sa Umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Mula dito sa himpilang Sparta ng Kanlurang Batangan, ito ang Bat State Ulat sa Umaga. Bat State Ulat sa Umaga! Pinaka-napapanahon at pinakabagong mga balita, hatid yan sa inyo ng buong puwersa ng DWBX 96.5, the voice and rhythm of the sea. Bat State Ulat sa Umaga! Araw ng Huwebes, June 15, 2023. Makakasama niyo po ang inyong lingkod, Lenny Ilaw. Bat State Ulat sa Umaga! At kayo nga ay nakikinig, mga pa-Radyoman o Facebook Live streaming sa inyong pinakapaboritong himpilan ng Batangas State University, Arasov, Dasugbu.
Isang mapagpalang araw para simulan ang isang oras ng makabuluhang balitaan. At narito na nga ang mga nagbabagang mga balita. Para sa mga nagbabagang balita. Para sa unang ratsyada ng mga balita, Bat State U tumugon sa pang-aabuso umano na kumakalat sa social media. Lalaki timbog sa buy-bust operation sa Batangas City. Higit 80 PWDs tumanggap ng cash for work payout. Singaporean national patay matapos pagbabarilin sa Lian, Batangas. At campus-wide OJT orientation ng Bat State U Arts of Nasugbu matagumpay na naisagawa. Para nga sa unang ratsyada ng mga balita. Bat State U tumagon sa pang-aabuso umano na kumakalat sa social media. Kumakalat umano sa isang Facebook page na nangangalang BSU Confession ang ilang mga pang-aabuso na nararanasan umano ng ilang mga anonymous sender sa loob ng mga campus ng BSU. Ilan sa mga nabanggit na pang-aabuso ay ang mga sexual na pang-aabuso at hindi patas na pagtrato umano na mga propesor sa paaralan. Tiniyak naman ng direktor ng Legal Affairs Office ng Universidad ni si Attorney Luz Beminda Rosales na bibigyan nila ito ng kaukulang pansin. Samantala, hinimok din nila ang mga mag-aaral na idirekta ang kanilang mga hinanaing at mga alalahanin sa mga naangkop na opisina. Samantala, lalaki timbog sa buy-bust operation sa Batangas City. Timbog ang isang lalaki sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Soroso, Ibaba, Batangas City matapos maaktuhan na nagbebenta ng umano'y iligal na droga nitong linggo ng gabi. Kinilala ang suspect na si Rogelio Perez alias Ogie, 57 years old, residente ng nasabing barangay. Ayon sa Batangas Police, nagkasa ang mga otoridad ng buy-bust operation na maakuha ng suspect na nakikipagpalitan umano ng shabu sa isang police asset. Narecover dito ang 7 hinihinalang sachet ng shabu, isang cellphone, 300 pesos at buy-bust money na nagkakahalaga ng 500 pesos. Kasalukuyan ang nasa kustodiya ng pulisya ang suspect at naharap sa kaukulang kaso. Samantala, ibang balita naman tayo, higit 80 PWDs tumanggap ng cash for work payout. Tumanggap ang nasa 87 na mga persons with disabilities mula sa Palacat, Batangas ng cash for work payout sa ilalim ng kapit-bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services, kapangyarihan at kaunlaran sa bansa program ng DSWD. Kabilang sa mga benepisyaryo ay ang mga individual na may physical and intellectual disabilities at ang ilan naman ay mayroong breast cancer. Sa naturang programa, nagtrabaho ang mga benepisyaryo sa Child Development Centers at paaralan sa kanilang mga barangay sa loob ng 10 araw at dito itatanggap sila ng 4,350 pesos. Ang nasabing distribusyon ay pinangasiwaan naman ng mga kawani ng CSWD. Yan at iba pang maiinit na mga balita makalipas ang isang paalala. Araw ng Lunes at isa na namang araw ng paghahatid ng pinakanapapanahon at pinakabagong mga balita. Dito lamang yan sa Bat State Ulat sa umaga. O anak, dali na, kain na para may hatid ka na ng tatay mo sa BSU. At sumabay ka na sa tatay mo ha, at pupunta na rin yun sa may barangay Bukana. Opo, Nay. Sa unang ratsyada ng mga balita, college students sugatan matapos mabundol ng pampasaherong jeep sa Batangas. Galos at pasa sa ulo at katawan. Yan ang natamo ng isang college student na lalaki sa Batangas. Ito'y matapos na masagasaan ng isang pampasaherong jeep. Naku, yun ang nga bang sinasabi ko. Kaya ikaw, nako ha, mag-iingat ka lagi. Mahirap na.
Bukod sa delikado na, nako, pag ganyang na aksidente, paniguradong mabigat din yan sa bulsa. Ang hina pa naman ng pasada ng tricycle ng tatay mo. Nay, huwag ka nang mag-alala. Lagi naman po ako nag-iingat eh. At isa pa, minsan sadyang hindi rin talaga may iwasan yung mga ganyang insidente. Buti na nga lang po may student insurance kami sa Batangas State University. Aba, talaga? Opo, Nay. Alam mo ba na ang Batangas State University hindi lang basta tahanan ng magagaling na estudyante? Inaalagaan din kami doon gaya na lang sa pamamagitan ng student insurance. Sinisiguro nito na 24/7 ay insured ang bawat estudyante sa anumang injury dulot ng aksidente kahit habang nagtatravel pa by land or sea. O kaya ay kahit nasa commercial flights bilang pasahero. Covered din ito ang mga injury dulot ng pagkakalunod, dog bites, snake bites at natural calamities. Aba nga, ay ayos din hanggang kailan naman yan effective? Nay, simula pa noong August 15, 2022 ng alas 12 ng tanghali hanggang August 15, 2023 ng alas 12 ng tanghali ay maaaring magamit ang student insurance. Kabilang sa benefits at coverage nito ay ang accidental death and disablement, permanent total disability due to accident, unprovoked murder and assault, accidental medical reimbursement, daily hospitalization, income confinement benefit due to accident or illness, maximum confinement of 30 days, bereavement assistance benefit due to sickness and accidents or accidental burial expenses, ambulance service assistance due to accident with receipt, medical reimbursement injuries incurred during school-related sports activities, general public liability bodily injury, general public liability property damage, at daily hospital income benefits due to accidents, illness, and COVID-19 infectious disease. Aba, maigi yan, anak. Pero alam mo, mas iigay ko ikay lalarga na at tanghali na. O mag-ingat ka na ka. Oo nga po pala, Nay. Sige po, paalam! Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa Batangas State University at ng himpilang ito. At kayo nga ay nakatutok pa rin na dito lamang yan sa Bat State Ulat sa Umaga. Sa pagkapatuloy ng ating balitaan, Singaporean national patay matapos pagbabarilin sa Lian, Batangas. Para sa balitang iyan, ako narito ang ating bagong intern. Singaporean national nga patay matapos pagbabarilin sa Lian, Batangas. Balitang iyan hatid ni Juliana Butor. Juliana, i-Bat State, ulat mo. Patay ang isang negosyanteng Singaporean matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect sa Lian, Batangas nitong Lunes ng gabi. Kinilala ang biktima na si Chin Kin Tay, 66 anyos, isang dayuhang businessman na tubong Singapore. Ayon kay Deputy Chief Alfredo Anadia ng Lian Police Station, kagagaling lang ng biktima sa Lian Public Market at pauwi na ito ng kanyang bahay nang lapitan ito ng suspect at pagbabarilin. Dagdag pa ni Chief Anadia, isa o dalawa ang posibleng suspect sa nangyaring gun attack. Mabilis umanong tumakas ang mga suspect patungo sa Barangay Poblacion 1 matapos nilang mapatay ang dayuhan. Ayon naman sa mga residente, natagpuan na lang nilang patay ang biktima matapos silang makarinig ng putok ng baril. Nagtamo ang biktima ng tama sa ulo na naging sanhi ng agarang pagkamatay nito. Para sa Bat State Ulat, ako si Juliana Butor ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Juliana Butor. Samantala, iba pang balita. Campus-wide OJT orientation ng Bat State U Aras of Nasugbu matagumpay na idinaon. Para naman sa balitang yan, narito muli ang isa pa nating intern na ating aabangan, Armand Bautista, i-Bat State. Ulat mo.
Idinaos ang campus-wide OJT orientation kahapon, Hunyo 13 sa Hoson Gymnasium, Batsait U. Arso. Nilahukan na nasabing orientasyon ng pinagsama-samang estudyante mula sa iba't ibang departamento ng paaralan sa pangunguna ni Ms. Leila T. Bayot, Head of the OJT Training Office. Kabilang sa mga pinag-usapan sa event ay ang mga dapat at hindi dapat gawin sa training, mga requirements sa dapat ipasa, at pati na rin ang topic patungkol sa Republic Act 11313, kilala bilang the Safe Spaces Act na naglalayong solusyonan ang issue ng gender-based sexual harassment. Natapos ang programa kasabay ang pagbibigay ng mga sertipiko ng mga speaker, gayon din ang isang mensahe para sa mga estudyanteng kukuha na ng kanilang OJT training sa loob at labas ng paaralan. Para sa Bat State Ulat, ako si Arman Bautista ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Armand Bautista. Yan ang unang pasada ng mga balita. Sa aming pagbabalik, hatid naman namin sa inyo ang ikalawang bugsod ng mga balita, kaya naman manatiling nakatutok. Dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Narito ang ilang tagubilin sa oras ng lindol. Ang lindol ay isang sakuna na nagmumula sa pagyanig at pagbibitak-bitak ng lupa. Maraming pinsala at panganib ang maaaring gawin nito. Kaya't dapat alam natin kung anong mga hakbang ang nararapat nating gawin bago at pagkatapos ng lindol. Maghanda ng isang bag laman ng pangunahing pangangailangan na maaaring bitbitin sa oras ng pagyanig gaya ng mga delata, noodles, bigas, tubig, gamot at iba pa. Kung ikaw ay nasa loob ng isang gusali, manatiling kalmado at humanap ng lugar na malayo sa mga bagay na maaaring bumagsak. Takpan ang ulo ng iyong mga kamay, bahagyang yumukod at magtago sa ilalim ng matibay na mesa o kama habang nagpapatuloy ang lindol. Iwasang tumigil sa harap ng matataas na gusali, poste o mga puno na maaaring bumagsak. Kung ikaw naman ay nagmamaneho, huminto sa isang lugar na malayo sa mga bagay na maaaring matumba gaya ng mga poste at iba pa. Iwasang lumapit sa tulay at tunnel dahil maaaring masira ang mga ito habang papalakas ang lindol. Kung ikaw naman ay nakatira sa tabing dagat, maging alisto sa mga abiso mula sa local government unit dahil sa banta ng tsunami. Kung ikaw naman ay nakatira sa mataas na lugar, maging handa sa posibleng pagguho ng lupa. Suriin ang sarili at tingnan kung ikaw ay may pinsalang natamo sa katawan. Maging handa sa aftershocks na maaaring sumunod makalipas ang ilang minuto. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Oras natin, 39 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. At kayo nga ay nakatutok pa rin, dito lamang yan sa Bat State Ulat sa umaga. Narito na ang ikalawang pasada ng mga balita. Lalaki arestado matapos pagkatagain ng sariling ama sa Cuenca, Batangas. Rider patay nang bumangga ang motorsiklo sa trailer truck sa Batangas. Quezon Province, idiniklarang insurgency free. Para sa balitang Good Vibes, makabayang tindero viral matapos ang tumumbang watawat o matapos itayo ang tumumbang watawat sabay saludo. At para sa balitang sports, Carl Tamayo umatras sa Gilas, Pilipinas. Sa pagkapatuloy ng ating balitaan, lalaki arestado matapos pagtatagain ang sariling ama sa Cuenca, Batangas. Arestado ang isang lalaki sa barangay Ibabaw, Cuenca, Batangas matapos tagain ito ang sariling ama. Pinangalanan ng sospek na si Junar Medina, 38 anyos at residente ng naturang barangay. Ayon sa isinagawang investigasyon ng Cuenca MPS, sinabing nasa impluwensya ng alak ang sospek ng atakihin niya ang biktima dahil sa galit.
Patay sa inilahad na kwento ay kumuha umano ang biktima ng isang bolo pagkatapos ay pumasok ito sa silid kung nasaan ang ama at dito nga naganap ang krimen. Agad namang rumesponde ang mga otoridad at dito nga naaresto ang nanlaban na suspect. Agad namang isinugod ang biktima sa ospital para sa agarang medikal. Ibang balita naman tayo, rider patay nang bumangga ang motorsiklo sa trailer truck sa Batangas. Nasawi ang isang rider na sinabing nag-overtake sa isang motorsiklo na sumalpok naman sa isang trailer truck sa Batangas City. Ayon sa ulat, nangyari ang aksidente noong Martes, Hunyo 13 sa Barangay Bolbok City, Batangas alas 2 ng umaga. Patay sa investigasyon, sinabing nagmula ang biktima sa Mabini, Batangas at biyaheng papuntang Maynila nang mangyari ang aksidente. Dagdag pa rito, bumangga raw ang biktima sa nakasalubong na truck matapos mag-overtake sa isa pang motorsiklo. Dahil sa lakas ng pagkakasalpok, hindi nakaligtas ang biktima kahit na ito'y may suot na helmet. Samantala, napagdesisyonan naman ng pamilya ng biktima na i-donate ang mga mata nito sa isang eye center upang makatulong na rin sa iba. Samantala, Quezon Province idineklarang insurgency free. Para sa balitang yan, narito si Winchell Tendano. Winchell, i-bot state, ulat mo. Formal nang idineklara na insurgency-free ang buong lalawigan ng Quezon nitong 12 ng Hunyo kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ito ay dahil sa nilagdaang Memorandum of Understanding o MOU na nagsasabing dahil sa bumababang bilang ng mga teroristang gawain sa lugar, formal nang isinasalin sa pamahalaang panlalawigan at sa Quezon Police Provincial Office ang pangangasiwa ng peace and order situation ng lugar. Ang naturang paglalagda ng MOU ay isinagawa sa pangunguna ni Governor Helen Tan kasama ang mga opisyal ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, Southern Luzon Command at Philippine National Police. Para sa Bot State Ulat, ako si Winchell Tandan ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Winchell Tendana. Samantala, narito na ang ating balitang Good Vibes. Good news updates dito sa balitang Good Vibes. At para nga sa ating balitang Good Vibes, makabayang tindero viral matapos itayo ang tumumbang watawat sabay saludo. Para sa balita ngayon, narito ang ating isa ring pinakabagong reporter ng Bot State Ulat, Angel Vidal. I-Bot State, ulat mo. Trending ang isang tindero matapos makuhanan ng video habang iniaayos ang natumbang watawat ng Pilipinas. Ayon sa uploader ng video, nakita nila ang tindero na si Tatay Fermin sa kalsada habang dinadampot at itinatali ang watawat sa isang poste at pagkatapos ay agad itong sumaludo. Talaga namang hinangaan siya ng mga netizens at maging si Kawit Mayor Angelo Aguinaldo ay bumilib dahil sa ginawang respeto at malasakit ni Tatay Fermin. Ani ng alkalde na mayaman si Tatay Fermin sa pagiging makabayan, may pusong dakila para sa sariling bansa at may respetong nag-aalab para sa bansang sinilangan. Para sa Bot State Ulat, ako si Angel Vidal ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Sports Balita. At para naman nga sa ating sports balita, Carl Tamayo umatras sa Gilas, Pilipinas. Para sa balitang yan, ako isa pang kakaabangan ninyo na reporter Marwin Gonzalez. I-Bot State, ulat mo.
Nagpasya ang dating University of the Philippines star na si Carl Tamayo na umatras sa pagsali sa Gilas Pilipinas. Ayon kay Gilas Pilipinas coach Chot Reyes, hindi na isinama si Tamayo sa koponan para sa FIBA World Cup dahil sa kanyang injury. Ayon sa mga ulat, si Tamayo mismo nagpasyang hindi sumama dahil sa hindi pa lubos na naghihilom ang kanyang injury sa tuhod. Pinapahayag naman ni Reyes na pinapahalagan nila ang desisyong ito ni Tamayo at pinapangunahan ang kanyang pangangalaga sa kalusugan. Sa kasalukuyan, si Tamayo ay naglalaro para sa koponan ng Ryukyu Golden Kings sa Japan B-League Champions. Para sa Bat State Ulat, ako si Maureen Gonzalez ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Marwin Gonzalez. Samantala, narito naman ang ating ulat panahon. Ngayong araw po ng Huwebes, magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Sa nalalabing bahagi naman ng bansa, kabilang na nga rin po ang Batangas, gayon din sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Wala namang nakataas na gale warning, kung kaya naman maaaring makapamalaot ang ating mga kababayang mangingisda, subalit iba yung pag-iingat pa rin ang paalala. Ang araw ay sumikat kaninang 5:28 ng umaga at lulubog mamayang 6:24 ng gabi. Para naman sa ating latest foreign exchange rate update para sa palitan ng piso kontra US dollars, 56.05, Canadian dollar 40.10, Singaporean dollar 41.77, Saudi Riyal 14.95, Euro 60.47, Chinese Yuan 7.82, at Japanese Yen 40 centavos. At yan ang mga balitang nakalap namin sa buong magdamag. Pinaka napapanahon at pinakabagong mga balita, hatid yan sa inyo ng buong puwersa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At naku, huwag niyo pong kalimutang i-like, i-follow ang ating mga social media accounts, lalo na po ang ating Facebook, YouTube at saka ang ating TikTok channel at DWBX 96.5. Naku, abangan niyo po dahil may mga bago kayong aabangan na interns. Ayan, so meron na ulit tayong interns dito sa DWBX. Actually, ilan ba sila? 12 students I think at magiging 13 pa kasi may isa pang dadagdag. So, aabangan niyo po sila everyday next week. Dahil sila rin po ay magkakaroon ng kanilang mga programa. Ayan, no? Magandang experience yan para sa kanila dahil magkakaroon sila ng chance para talagang umupo at magkaroon ng kanilang mga sariling programa. At syempre, ayan nga kanina napakinggan nyo na no, yung ating mga bagong interns din na nag-report. Ayan, so lahat sila ay sasabak din sa reporting. At syempre, ang ating mga pinakabago din na mga reporters, ayan si Marwin at saka si Angel Vidal. Sila po ang abangan nyo lagi para sa ating good vibes at syempre para sa ating sports balita. Kaya naman ako natutuwa ako ma-share ko lang bago matapos ang ating programa. Ang daming reactions doon sa ating ipinost kahapon sa ating Facebook page na meme para sa mga nagsa-summer OJT. Kaya naman abangan nyo kasi everyday ulit ang ating posting dyan sa ating Facebook page. At syempre, hindi magpapahuli ang ating TikTok account kung saan ako nakahanda na ang ating mga voice-over challenge para sa inyong lahat. Kaya naman tumutok po dyan at huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-follow para naman updated po kayo sa aming mga ina-upload na mga contents. Muli ako po ang inyong naging kabalitaan, Lenny Ilaw. Magkita-kita tayo at magsama-sama tayo muli bukas alas 8 ng umaga para sa mainit na balitaang hatid ng Bat State Ulat sa umaga.
Susunod na ang ating Best of OPM Love Songs. Dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Pursuant to the germane and existing provisions of the Republic Act 7722, the Commission on Higher Education mandated all higher education institutions to implement their fourfold functions, namely instruction, research, extension, and production. The Batangas State University, the National Engineering University Arasaf Nasugbu Campus, guarantees that the institution is gearing towards the attainment of these fourfold functions. Likewise, the College of Arts and Sciences, as one of the flagship colleges of the university, strives for excellence in the conduct of research and extension services. Research. The College of Arts and Sciences continuously conducts researches relevant to the research thrust of the university, focusing on the fields of communication arts, criminology, fisheries and aquatic sciences, food technology, psychology, humanities and social sciences. Such researches generate high-impact research outputs for the utilization of the educational, communal, and industrial sectors. The college also boasts the roster of its faculty researchers who constantly conduct, present, and publish researches and who were recognized for their studies in various peer-reviewed journals, conferences, and symposia both in local and in international level. Extension Services. The College of Arts and Sciences is also committed in transforming its social responsibility into reality. The college develops and implements sustainable extension programs for its clientele and diverse stakeholders. The college's extension programs aspire to create an environment that fosters active participation of the university, government, non-government organizations, and industrial establishments in developing the marginalized communities, thus meeting the needs and improving the quality of life at the grassroots level. Here at the College of Arts and Sciences, we practice excellence. Halika na, ika'y sumama. Magbibigay kami ng pag-asa. Tutulong sa masa. Bawat oras ay nakaangga. Iangat ang tinig ng kabataan. Damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. Boses ng Bad State Araso, Nasugbu ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo. Ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan. Nangungunang radyo #1 sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. Iangat ang init ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. 96.5, the voice and rhythm of the sea. 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 96.5, the voice and rhythm of the sea.
96.5